Bakit ba ganyan? Minsan ay naumutang. Welcome po dito sa ating channel Ang Biyahe y Komida. August 23, 2026. Dina Bonnevie, ikinwento kung paano siya nakabangon matapos ang hiwalayan nila ni Vic Soto. Dina Bonnevie, masakit iyon. Malaking dagok iyon para sa akin. Inalala ni Dina Bonnevie ang isang mahirap na yugto ng kanyang buhay nang matapos ang kanyang dating pagsasama. Bagamat hindi niya direktang binanggit ang pangalan ng kanyang dating asawa, malinaw na ang tinutukoy niya ay ang kanyang naging kasal kay Vic Soto. Ikinasal sila noong 1982 at nagkaroon ng 2 anak, sina Danica at Oyo Soto, bago tuluyang naghiwalay noong 1986. Ayon kay Dina, dumaan siya sa matitinding rejection at heartbreak. Dumating pa siya sa puntong kinwestiyon niya ang kanyang sarili, kung saan siya nagkamali at kung sapat ba ang kanyang halaga bilang babae. Pero sa halip na tuluyang malugmok, pinili niyang bumangon. Sinabi ni Dina na natutunan niyang maging mas matatag, mas mapagpursige, at higit sa lahat, matutong umasa sa Diyos. Bilang isang single parent na may 2 maliliit na anak noon, ayaw niyang isipin na doon na matatapos ang kanyang buhay. Sa halip, tinanong niya ang sarili kung ano ang kanyang mga talento at kakayahan na maaari niyang gamitin upang mapabuti ang kanyang buhay. At kalaunan, sinabi niyang nag-bloom ang kanyang career. Para kay Dina, mahalagang tanggapin ang rejection. Hindi raw dapat isipin na kapag hindi ka pinili ng isang tao, ibig sabihin ay hindi ka na sapat o wala ka ng halaga. Ang rejection, ayon sa kanya, ay isang pangyayari lamang, hindi ito ang definisyon kung sino ka. Maaari ring may ibang plano ang buhay para sa iyo. Kung sarado ang isang pinto kahit paulit-ulit mong sinusubukan, baka hindi iyon ang tamang pinto para sa iyo. Sa huli, natutunan ni Dina na hindi kailangang magalit sa taong tumanggi sa iyo. Maaari mong tanggapin ang nangyari, magpatuloy, at maniwalang may mas magandang bagay na naghihintay. Kalaunan, muli siyang nakahanap ng pag-ibig kay dating Ilocos Sur Representative De Gracias Victor, D.V. Savaliano. Ikinasal sila noong March 28, 2012. Pumanaw si Savaliano noong January 2025 sa edad na 65. Para kay Dina, maaaring masakit ang rejection, pero hindi ito ang katapusan ng kwento. Minsan, isa lamang itong daan patungo sa mas magandang buhay. Ako in my experience, masakit man sabihin, pero when I decided na no, I'm not going to take this sitting down, ayoko na, aalis na ako, maghihiwalay na kami. Kasi kumbaga ilang beses mo na trinay, pero wala talaga. Parang it was painful, it was a big blow on me. Tapos syempre yung self-confidence ko, parang sana ako mali, pangit ba ako, tanga ba ako, hindi ba ako maganda, hindi ba ako masarap magluto, bakit? But then, dahil din doon, mas naging matatag ako, naging stronger person ako, naging mapagpursige ako. Aside from depending on myself, I learned to count on God. Para bang God, you know the design for my life. Gagawin ko pa rin ang magandang buhay ko para I have the biggest yes. Parang yes to me. 'Di ba? Parang so nag-bloom naman yung career ko. Panoorin ang buong video sa House of D YouTube channel. I-click ang mga link sa description box. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Please like and share ang video at huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell for more showbiz chika updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Adios.